Papa Dudut. Nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw ako makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ako dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki. Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati dalawa sila ni Lola kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Itong 350 para sa tubig. Ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata itong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh, nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagrereklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po. Naisip ko tuloy, paano na biyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Di ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo. Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan? Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo. Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram, Ma, wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko yung ibigay niyo sa akin, tapos yung kalahati, idagdag niyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, aba, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin, lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin.
Kaya lang nag-aaral ka pa at yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko, pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganon. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun? Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mong magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka at malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Oh, ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun, inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya. Ibang klase po pala ang talent ni lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin, isa ka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo ma, pangako po. Papadudot kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni mama ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud ako kay mama at sa pamilya namin at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sinabi ko na kakayanin ko lalo na't marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher papadudot. Neng, pwede bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alokin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon?
Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa ulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso, 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko. Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. May nakita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang, pero wag na. Nakakaya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya. At saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Huwag na po kayong tumanggi ha. Mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga. Mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto nyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw. Sige po, teka lang. At ipaghahanda ako kayo ng order nyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan, lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas nyo. Wow, ang bango. Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan ha, kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala eh, pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba. Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya? Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni mama focus lang ako sa pag-aaral kaya lang nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo. Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil hanggat maaari gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagin nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda.
Napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papa Dudut, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap. At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood ko ang paglalakad niya palayo sa aming karinderya, umusal ako ng maiksing panalangin na sana'y ingatan siya palagi ng Panginoong Diyos. At marami ang bumili ng kanyang mga paninda, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa kalendarya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsiserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa kalendarya dahil may klase ako. Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papa Dudut. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papa Dudut. Ang galing po natin, Tatay Ray. Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman, pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso, iniisip ko na lang na baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin. Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi niyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko?
Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos nyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo nyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman, hanga rin kaya ako sa'yo kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na ron ang mama mo. Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginawa na rin ang pamumuhay nyo. Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa bulls ako. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din po ang sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papadudot na inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon. Na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at
pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut. Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tosino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero... Teka, lagay ko lang tong syansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po tulog pa? Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumaambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin . Passion mo yung kurso mo . Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog . Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo, tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan. Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo . Talaga po? Oo. Taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin tapos pinainom ko siya tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ang anak ko. Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mo ang nauuhaw, pinakain mo ang nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, biyudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo?
Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula nun, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang isang beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulubi. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba akong magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa. Papadudot, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola nung pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kami magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ng dasal na mula sa ibang tao, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang isang taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko. Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si Mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni Mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong lalo na si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni Mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papadudot. Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan, anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Bakit ang dami? Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil.
Maayos po ko, ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako na tinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo eh. Pangarap ko po to para sa pamilya natin eh. Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Eh wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po? Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko eh. Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin po tumayong tatay sa akin eh. Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako. Yung pagtatrabaho para mapag-aral ako. Lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko, anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin yan ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya eh. Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya eh. Sabi ko ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya. Nakaka-proud din po sila. Malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o
Pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni Tatay na magmerienda sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Wow! Hindi ko alam na may masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman dyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binebentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila sa arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow! Marami na po pala! Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Suki na nga kami rito eh. At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaiikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta. Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay opo, nakwento nga po ni mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulube. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun, gets na yun ni mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako. Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Hala, talaga po? Oo. Medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin. At pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yung nagsikap pa rin kayong makabenta.
Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo nung umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero narealize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumuko at umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas. Matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. At sa aking mga lolo at lola, miss na miss ko na kayo. At sa aking nanay, mahal na mahal ko kayo. God bless po and more power ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cecil. Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng dream boy? Ako kasi, oo. At syempre kung mangangarap na lang din ako, ay bakit hindi ko pa lubos-lubosin? Kung tatanungin ninyo ako kung ano ba ang tipo ko sa isang lalaki ay sasabihin ko na mabait, makadiyos, maalalahanin, sweet at may respeto sa akin. Karamihan naman sa mga babae ay ganon ang hanap lalo na kung pangmatagal ang relasyon ng gusto nila. At lahat ng yon ay nakita ko naman sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento ko ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nakikinig ng paborito kong programa sa radyo na Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. 31 years old at taga Marikina pero nagtatrabaho ako sa isang advertisement company sa Cubao. Nabanggit ko na lahat ng mga katangiang hanap ko sa isang lalaki ay nakita ko sa kababata at kaibigan kong si Juancho. Totoo yon dahil naging kami noong nasa high school pa lamang. Iisa lang din ang eskwelahang pinapasukan namin ng kolehiyo, bagaman magkaiba kami ng kinuhang kurso. Sabay kaming nakapagtapos
At noong nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho ay nangarap namang kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pareho kaming nasa 25 years old nang magsama sa isang bubong. Pero taong 2020 ay may nangyari sa aming pinaka-iingatang relasyon, Papa Dudut. Ayoko na talaga! Maghiwalay na tayo, Wancho! Melissa naman! Huwag mong gawin sa akin to! Ayoko maghiwalay tayo! Anong ayaw mo nagloko ka nga, di ba? Paskong-pasko pa naman! Tapos bungad mo sa akin yung ultrasound na babaeng nabuntis mo? Sorry! May magagawa pa ba yung sorry mo? Ilang buwan mo na pala ako nilaloko! Kaya nga sorry! As if may magagawa pa yung sorry mo? Hindi lang talaga kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa sa panloloko namin, kaya umamin na ako sa'yo. So ano gusto mo mangyari? Matuwa ako kasi umamin ka na may ebidensya pa ng bata na nabuo nyo ng malanding babaeng yon. Ayos ka rin talaga eh. Melissa, kahit anak ko yung batang ipinagbubuntis niya, wala naman akong planong makisama sa kanya eh. Magsusustento ako, pero Pero ako pa rin ang pipiliin mo, ganon. Oo! Paano ka nakakasiguro na papayag pa ako sa gusto mo mangyari? Melissa, please. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Inaamin ko, naging gago ako. Okay? Nagpadalos-dalos ako kaya ako natukso. Yun ang totoo. Tsaka maniwala ka o sa hindi, mahal na mahal kita, Melissa. Sinungaling ka! Kung talaga mahal mo ako, sa una pa lang hindi mo ako maiisip saktan. Kapal naman ang mukha mong pilugin ang ulo ko. Hindi ako tanga ah! Matagal na tayo, marami na tayong nalagpasan. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama natin, ngayon lang ako nagloko. Tao lang ako, nagkakamali rin. Hayaan mo na lang ba na matapos ng ganito yung relasyon natin? Kapal din talaga ng pagmumukha mo ibalik sa akin ng sisi kung bakit gusto ko nang tapusin tong pesting relasyon natin, no? Ang akin lang, intindihin mo naman sana. Anong iintindihin ko? Naiintindihan ko lahat. Sa bibig mo na nanggaling, nagloko ka. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo, Wancho. Wala akong pakialam kung ngayon mo lang ginawa dahil ang punto rito, sana hindi mo ginawa. Alam mo, hindi ko alam kung saan mo pinupulit yung mga katwiran mo. Bulok na nga, masyado pang baluktot. Bahala ka na nga dyan! Aalis na ako! Please naman, Melissa, please. Sandali lang. Melissa! Huwag mo akong hawakan! Nanditiri ako sa'yo! Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry. Wala na sabing magagawa yung sorry mo eh. Tiwala ko na yung sinira mo nung magloko ka. Hindi mo na yung maibabalik pa kasi sirang-sira ka na sa akin! Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Oo! Mahal pa nga kita pero ang sakit-sakit na! Akala mo yata ganun lang kadaling iproseso lahat ng mga pinagtapat mo sa akin? Kung sa'yo madali, sa akin sobrang hirap! Ang sakit-sakit, Wanjo! Yung mga tao sa labas masayang nagdiriwang ng Pasko tapos ako ganito! Nasasaktan kasi niloko mo! Nasasaktan din naman ako eh. Hindi lang ikaw. Saan banda ka nasasaktan? Sige nga! Sa pakikipaghiwalay mo. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na wag mong ikukumpara yung pesim pakiramdam mo. Ni hindi ka nga nakukonsensya nung nagloko ka. Ni hindi mo ko naisip nung nagpapakasarap ka sa piling ng babae mo. Tapos sasabihin mo sa akin na nasasaktan ka dahil gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Lakas talaga ng amats mo eh. Hoy, Wancho! Alam mo na nung una pa lang ayoko na sa mga manloloko. Pero ginawa mo pa rin. Kaya ano pang aasahan mo sa akin? Manatili sa relasyong to at magpakamartir? Hindi ko gagawin yon. Sino ka ba? Please naman, Melissa. Huwag mong tapusin ang ganito yung relasyon natin. Huwag mo akong iwan. Please lang din. Huwag mo na akong pigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Please, Melissa, please. Kaya mo kang gumawa ng kalokohan mag-isa eh. Alam ko makakaya mo rin ang mawala ako sa buhay mo. Sana, bago ka gumawa ng kasalanan,
naisip mo muna yung pwedeng mangyari sa oras na malaman ko. Ngayon, kung totoong nagsisisi ka, panagutan mo yung anak mo. Magpakatatay ka sa kanya kagaya ng sinabi mo. Pero ayoko na makisawsaw pa sa buhay nyo. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Hiwalay na tayo! Papadudot tulad ng sinabi ko ay dream boy ko si Juancho. Pero dahil sa ginawa niyang panloko sa akin ay nawala na rin kaagad ang tiwala ko sa kanya. Nakakalungkot lang dahil alam naman niya na simulat sa pool ay hindi ko kayang konsintihin ang cheating. Malala pa dahil nag-anak siya sa babaeng kasama niyang niloko ako. Kaya naman ako na mismo ang kusang umalis sa buhay niya noong mga panahong yon. Naghiwalay kami ni Juancho kahit na mahal ko pa siya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, nitong 2024 lang ay nakatagpo ako ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Allen. Magkatrabaho kami at siya ang pinakatahimik sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan ko siya kahit na hindi siya sweet na tao. Sa kabila noon ay maalalahanin naman siya, nakikinig ng mabuti kapag nagkukwento ako. Bagay na na-appreciate ko sa kanya noong kailangan ng kaibigang makakausap. Hindi nga nagtagal ay nagka-developan kami. Nagkagustuhan hanggang sa nagkalakas siya ng loob na sabihin gusto niya akong ligawan. Tapos ay sinagot ko na nga siya pagkaraan ng isang buwan, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman sa cafe na to. Ang cozy at ang ganda ng ambience. Plus points din na masarap ang kape nila at pastries. Saan mo to nahanap? Nakita ko lang sa Facebook. Naghahanap kasi ako ng place na pagdadalhan sa'yo para sa sunod nating date. Baka nabobore ka na sa apartment ko kasi doon lang tayo lagi nagdi-date kaya naisip kong lumabas naman tayo. Napaka-thoughtful mo naman. Pero iko-correct ko lang. Hindi ako nabobore sa apartment mo. But thank you kasi dinala mo ako rito. Ngayon lang ako nakapunta rito in fairness. Ako rin. Hindi kasi ako mahilig lumabas at tumambay sa mga cafe. Alam ko naman na bahay-trabaho ka lang eh. Ganon na nga. Pero curious lang. Ano yun? Hindi ka ba nabobore? Sa apartment ko? Oo, tsaka sa hindi mo paglabas. Hindi. Baliktad kasi ako. Mas madali ako mabore sa labas kaya mas gusto ko nasa apartment. Wow! May mga tao pala talagang katulad mo. Oo naman, nag-i-exist kami. Huhulaan ko. Nung hindi pa tayo, iniisip mo na weird ako, no? Actually, oo. Pero don't get me wrong ha. Okay lang naman. Sanay na ako na pag-iisipan o nasasabihang weird. Pero wala namang mali sa pagiging weird. Hindi ka naman gumagawa ng masama. Wala kang inaapakang tao. Hindi lang talaga pare-pareho level ng social battery ng isang tao. Siguro nga nung una, nagtataka lang ako kung bakit pag niyayaya ka naming lumabas uwing-uwi ka lagi. Parang wala pa nga akong matandaan na may gimmick o inuman sa department natin na sinamahan mo. Oo, di talaga ako mahilig gumimik at uminom ng alak. May masama rin kasi akong karanasan sa pag-inom. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano yon? Pwede naman. College ako noon, nasa 3rd year yata. Niyaya ko ng pinsan ko na uminom kasama mga barkada niya. Birthday celebration daw kasi nung isa nilang kaibigan. Sabi magsama pa raw ng iba para marami at masaya. Ayaw ko talaga pero nahiya naman akong tumanggi dahil close rin kami nung pinsan kong yun. Magkaedad lang kami at para nang magkapatid. Kaya ayun, napasubo ako. Sumama ako sa inuman at nalasing. Tapos nabugbog dahil nagkapikunan sila. Damay ako. Wala akong nagawa. Di ako nakalaban dahil hilong-hilo na ako nun. Pagising ko, nasa ospital na ako. Habang iyak ng iyak ang mama ko. Akala niya kasi mamamatay na ako nung araw na yon. Huy, grabe naman yung nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ayoko na uminom ng alak. Mabilis akong malasing eh. Mahina sistema ko dyan. Kaya pala. Tama lang na iwasan mo lalo may hindi pala magandang nangyari sa'yo noon. Pero ano palang nangyari sa pinsan mo at mga kaibigan niyang gumulpi sa'yo?
Pinabarangay ng mama ko yung mga bumugbog sa akin. Tapos yung pinsan ko na nagsama sa akin malaki ang pagsisisi. Sa huli nagkabati rin naman kami dahil di ko naman ugali magtanim ng galit sa isang tao. Sabi ko napatawad ko na siya. Bait mo naman. Masaya ako na kahit paano okay na kayo. Oo, pero di na ako ulit sumama sa mga yaya niya kahit hindi inuman. Ewan, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, mawawalan din ako ng tiwala sa pinsan mong yun. Isang beses pa nga lang ako niloko ni Juancho, umayaw na ako. Paano pa kaya kung naipahamak ako, di ba? Kaya nga, pero may parte sa akin na nagsisisi kasi tiniis ko siya ng matagal na panahon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Namatay na kasi siya nung pandemic. Tinamaan ng COVID-19. Hindi ko pa alam na may sakit siya nun at binalita na lang sa akin ng tita ko yung nangyari sa kanya. Bago raw siya mawala, paulit-ulit niyang sinasabi na ihingi raw siya ng tawad sa akin. Huli ko na rin nakita yung chat niya na humihingi ng sorry dahil sa nangyari nung mga bata pa kami. Grabe naman yun. Naiiyak ako. Huwag kang umiyak, nakaraan na yon. Sa ngayon, unti-unti ko nang natatanggap na wala na siya. At napatawad ko na rin naman ang sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero wag na natin yung pag-usapan. Date natin to Sa bagay. Ay, babe, malapit na pala birthday ko. Nakapag-isip ka na ba kung pupunta ka sa bahay para samahan ako mag-celebrate? Tungkol sa bagay na yan, may iba kasi akong plano kaya di ako makakapunta sa inyo. Ganon ba? Sayang. Gusto ka pa namang makasama ni na mama at papa. Alam mo namang hanggang ngayon nahihiya pa rin ako sa kanila, di ba? Tsaka di ko alam kung paano pakikisamahan mga kapatid mong lalaki. Nakwento mo na mahilig sila sa mobile games pero ayoko nun Pasensya na talaga, babe. Papadudot kabaliktaran ng pagiging sweet ni Juancho ang ugali ni Allen. Hindi kasi siya masyadong showy lalo na kapag nasa public kami. Madalas tahimik lamang siya at nakikinig lamang kapag nagkukwento ako. Pero nagkukwento rin naman siya tulad na lang noong date naming yon. Hindi ko naman sila kinukumpara dahil minahal ko naman si Allen sa kabila ng mga ugali niyang yon. Marespeto naman siya sa akin, mabait siya at maalalahanin. Mahiyain lang talaga siya at feeling ko ay nahihirapan siyang i-express ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng salita. Bukod doon ay wala pa siyang masyadong karanasan sa pagkakaroon ng karelasyon. Ako ang una niya, kaya naninibago pa rin siya. At bagaman hindi siya ang una ko, naninibago rin ako sa relasyon namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kapwa andun pa kami sa stage ng pag-a-adjust kung paano namin sasalubungin ang isa't isa para magtagpo kami sa aming relasyon. Alam ko na medyo matrabaho yon, pero sa nakikita ko naman ay pareho kaming willing na mag-compromise at yon ang pinakamahalaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuloy ang birthday ko na may dalawang selebrasyon. Una ay sa bahay namin kasama ang pamilya at malalapit kong kaibigan. Pangalawa ay yung kami lang ni Allen. Bale, sinurpresa niya ako sa apartment niya, may pa-wall decoration pa siya at lobo. At may mini cake na rin. Naganda rin siya ng mga paborito kong pagkain, palibasa ay magaling magluto ang boyfriend ko. Bagay na gustong gusto ko sa kanya. Kaya naman sobrang saya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin gaanong kapalagay ang loob ng pamilya ko sa boyfriend ko. Nasanay kasi sila na palagi kong kasama si Juancho sa mga family gathering namin. Bukod doon ay sobrang close nila ng mga kapatid kong lalaki. Magkasama silang naglalaro ng mobile games, malapit din ang ex ko, kina mama at papa. Kaya nung naghiwalay kami laking lungkot talaga nila. Lalo na ang mama na parang tunay na anak na ang turing sa ex-boyfriend ko, Papa Dudut.
pinamili, ma. Marami ba yan? Kakaunti nga lang yan eh. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon? Yan na lang ang mabibili mo sa 5,000. Para sa akin marami pa rin yan. Hindi ka pa kasi nanay. Ano namang pong kinalaman nun? Kapag nanay ka na, ikaw na yung magbabudget sa bahay. Doon mo palang malalaman yung sinasabi ko sa'yo na sa mahal na mga bilihin ngayon, kaunti na lang ang mararating ng pera mo. Si mama talaga. Palagay niyo sa akin hindi nagbabudget. Siyempre, ramdam ko naman po yung sinasabi niyo na pagtaas ng mga bilihin dahil gumagastos din ako. Basta, mas maiintindihan mo ako kapag naging katulad na kita. Matanong ko lang ha, huwag ka magagalit nak ha. Ano po yun? Yung bang boyfriend mong si Allen, may plano kang pakasalan? Po? Sino bang mas matanda sa atin? Ako ba o ikaw? Kayo po? Oh, ako raw mas biging ka pa sa akin. Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, hindi ba? Hindi po. Kakapacheck up ko lang ng tenga sa ear doctor nung nakaraang araw. Kaya tiwala ako na matalas ang pandinig ko. Tsaka nagulat lang naman ako sa sinabi niyo kaya nagtanong ako. Anong nakakagulat doon? Nasa tamang edad na rin naman kayo para magpakasal. Oo nga po. Pero wala pa yun sa plano namin. Ay naku, huhulaan ko. Dahil bago pa lang kayo ni Allen. Kasama na po yun. Pero wala pa talaga sa usapan namin yung kasal. Sige. Concern lang naman ako eh. Kasi kung walang plano yung boyfriend mo na pakasalan ka, baka nagsasayang ka lang ng panahon para sa kanya. Manaman, sobra kayo sa boyfriend ko. Hindi ako sobra. Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Ano naman po yung pagsisisihan ko? Sige nga. Na sana nagpakasal ka na at nagpabuntis habang bata pa yung matres mo. Baka nakakalimutan mo, 31 ka na. Sa susunod na taon, lagpas ka na sa kalendaryo, Melissa. Aba, kukunat yan. Sobra naman po kayo sa kukunat. Totoo naman yun eh. Yung anak nga ng kumari ko, 35 na nagpakasal. Ayun, hanggang ngayon, nananalangin pa rin na sana magbuntis na siya. Hindi naman po kasi basta-basta ang pagpapakasal. Tsaka malay natin kung meron pala siyang mabigat na dahilan kung bakit noon lang siya nagpakasal. Ang mabuti nating gawin, manahimik na lang kung wala tayong magandang sasabihin. Grabe ka naman sa mama mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi nyo na po kailangang sabihin kahit totoo kung makakapanakit kayo ng ibang tao. Alam ko hindi rin naman nila ginusto yung sitwasyon nila. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na magkaroon na sila ng anak. Pati ba naman yan ako pa kailangan magdasal? Pwede bang ikaw na lang? Marami na akong pinagdarasal eh. Ibang klase talaga kayo, ma. Nasabi ko lang naman yun kasi gusto ka namin na magkaanak ng papa mo. Siyempre, hindi na kami bumabata. Wala ka ba talagang balak na ipakita sa amin yung magiging apo namin sa'yo? Meron na naman po kayong apo sa akin. Yung pusa ko. Ay nako, kahit kailan talaga napaka-pinoso po mong bata ka. Hindi na po ako bata. Kayo may sabi niyan kanina, 'di ba? Concern lang naman nga ako sa'yo. Bakit po ba bigla kayo naging concerned sa akin? Kasi kanina nakita ko si Wancho doon sa grocery eh. Si Wancho po? Oo, yung dati mong boyfriend. Okay. Ano pong nangyari? Wala naman. Nagkumustahan lang naman kami. Natuwa ako kasi hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. Siya pa rin yung mabait, palabate, at magalang na Wancho na kilala ko. Tapos mas natuwa ako dahil kasama niya yung anak niya. Talaga po? Oo, ang cute na bata. Yung kinakasama niya, kasama rin ba niya? Yun nga, kinuwentuhan ako na matagal na raw silang hiwalay. Yung babae raw yung nagloko eh. Sumama pa naman sa iba tapos iniwan sa kanya yung anak nila. Grabe, naawa nga ako kay Wancho kasi mukhang pagod na pagod sa pagiging tatay. Ayun, naisip ko, sayang kayo. Kung kayo sana nagkatuluyan, di may anak na rin kayong ang cute na cute. Ma-excuse lang tumatawag si Allen. Ha? May sinasabi pa nga ako, nagkukwentuhan pa tayo oh. Hello, babe? Hi babe, busy ka ba? Hindi naman, bakit? Labas tayo, sunduin kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Secret, basta, surprise. Ikaw nawiwili ka na sa pag-surprise sa akin. Oo naman, tsaka sigurado ako magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Nakita ko lang yun online, magaganda reviews. Excited ka na ba? Oo naman. Teka, magbibihis lang ako. Papadudot na intindihan ko naman si Mama kung nahihirapan pa rin siyang mag-move on sa paghihiwalay namin ni Juancho. Tulad nga ng sinabi ko ay close sila.
Parang anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko. Pero alam naman nila na nasaktan talaga ako ng husto sa ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. At some point ay nagalit din sila ni Papa kay Juancho. Pero siguro ganon lang din sila kadaling magpatawad at lumimot. Ako kasi hindi papadudot lalo na ako yung ginawa ng mali. Kung tatanungin ninyo kung napatawad ko na ba si Juancho ay oo naman ang sagot ko. Nagalit ako sa kanya ng husto pero mas nanaig pa rin yung pagpapatawad sa puso ko. Kasabay noon ay pinalaya ko na rin siya sa buhay ko. Bago ko nakilala si Allen ay subsob ako sa pagtatrabaho papadudot. Pero noong naranasan ko ulit magmahal at nahanap yon sa katauhan ng current boyfriend ko, mas naging masaya ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na wala na akong natitirang pag-ibig kay Juancho. Masaya na lang ako na naging mabuti siyang tatay sa anak niya gaya ng kinuwento ni Mama. At wala na akong pakialam sa status nila ng kinakasama niya. Sa kabila ng lahat ay masyado talagang mapang-asar ang kapalaran. Isang linggo pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Mama ay gano'n na lamang ang gulat ko nang makita si Juancho sa bahay kasama ang anak niya, Papa Dudut. Ma, ano pong ginagawa ni Juancho rito? Inimbitahan ko. Chinat ko. Pumayag naman siya. Sabi ko isama niya yung anak niya. Dito na sila kumain ng hapunan. Bakit niyo po ginawa yun? O bakit naman hindi? Birthday ko naman ngayon. Alam ko po pero hindi niyo naman sinabi sa akin na papupuntahin niyo siya. Kung sinabi ko sa'yo, baka umalis ka. Alam ko ayaw mo siya makita kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa inyo noon. Nakapag-move on na po ko pero hindi ibig sabihin nun okay na sa akin na makipagkaibigan sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinunta rito ni Juancho. Ako naman, kaya huwag ka na masyado maraming sinasabi dyan. Excuse po tita. Oh, ikaw pala, Juancho. Bakit? Kanina ko pa po kayo hinahanap, nandito pala kayo. Kausap niyo si Melissa. O bakit? May kailangan ka ba sa akin? Meron po. Ibibigay ko po sana tong regalo ko sa inyo, nakalimutan ko ibigay kanina eh. Medyo nahiya po kasi akong iabot. Naku, nag-abala ka pa talaga ha? Syempre tita, hindi ko po pwedeng palagpasin na bigyan kayo ng regalo ngayong birthday nyo. Pagpasensya nyo na po kung hindi maganda yung pagkakabalot ko. Alam nyo naman na wala talaga akong talent sa pagbalot ng regalo eh. Ay, naku wala yun. Sisirain ko naman eh. Sa bagay. Oh, paano? Doon ko na sa sala bubuksan ito ha? Ay, sige po. Samahan ko na po kayo, ma. Anong samahan? Hindi, maiwan ka dyan. Mag-usap kayo ni Juancho. Po? Sige na, doon na ako sa sala. Pansin ko parang ang weird ng nanay ko. Bakit naman weird? Parang hindi ka na nasanay kay tita. Hindi kaya ganun kadaling masanay kahit nasabihin mong nanay ko siya. Sa bagay. So, kumusta ka naman? Ayos lang. Good to know. Laki na ng anak mo ah. Tama nga si mama nung kinuwento niya, sobrang cute ng baby mo. At kamukhang kamukha mo pa. Siyempre, malakas dugo ko eh. Wow, yabang natin, mga 20. Ikaw, kumusta ka naman? Okay na okay ako. Busy sa trabaho as usual. May boyfriend ka na ba? Oo, meron na. Buti naman kung ganun. Ako kasi, balik sa pagiging single. Kaso may anak na kaya single dad. Okay. Hindi mo ba itatanong kung ano nangyari sa amin ng nanay ng anak ko? Nabanggit lang ni mama na hiwalay na kayo kasi nagloko yung babae. Totoo yun. Nagloko nga siya. Wala pang isang buwan yung baby namin nung malaman ko na matagal na pala niya ako niloloko. Kaya pala tinangka niya rin noon na makunan siya kasi ayaw pala niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Buti na lang naging safe pa rin yung anak namin at naipanganak ng maayos. Grabe naman yung sinadyang makunan. Napakawalang kwenta naman niyang ina kung ganun. Ay, may mga ganong tao talaga. Hayaan na natin siya. Takot na takot ako noon para sa anak namin nung malaman ko na sinadya niyang tangkain na makunan siya. Galit na galit ako noon sa nanay ng anak ko.
Ang katwiran niya kaya ayaw niyang ipagpatuloy yung pagbubuntis niya. Nagbago na raw yung isip niya. Dahil gusto niya raw sumama dun sa lalaking nakilala niya na taga ibang bansa. Kaya nung ipanganak niya yung anak namin, nako, ura-uradang umalis. Ang hirap naman nun. Oo, ang hirap sobra. First time dad, walang kaalam-alam kung paano mag-alaga ng bata. Buti na lang, tinulungan ako ng ate ko. Inaral ko rin naman kung paano mag-alaga kaya kahit paano nagamay ko. Pero sobrang hirap na pagsabayin yung trabaho tsaka pagiging tatay. Wala akong masabi. Nalulungkot ako kasi naranasan mo yan. Pero hanga ako sa'yo dahil kinaya mo at kinakaya pa rin hanggang ngayon. Tama ka. Wala akong hindi kakayanin para sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Kayo, nung boyfriend mo, may plano na ba kayo magpakasal? Alam mo, ikaw na yung pangalawang tao na nagtanong sa akin yan. Una sa listahan si Mama. Ganun ba? Pasensya ka na kung naitanong ko. Sana hindi mo maisip na nakikialam ako. Hindi naman. At para sagutin yung tanong mo, wala pa. Tsaka ini-enjoy muna namin yung estado ng relasyon namin. Hindi kami nagmamadali. Papadudot kahit na nagulat ako sa hindi namin inaasahang pagkikita ni Juancho ay masaya naman ako dahil napaka-responsable niyang ama sa kanyang anak. At kahit na hindi naging maayos, ang pagsasama nila ng nanay ng bata ay ginawa niya pa rin ang lahat upang maitaguyod ang anak niya. Sa isipan ko ay hindi ko mapigilang humanga kay Juancho. Sa tagal na panahon kasi naming nagsama ay noong ko lang siya nakitang naging dedikado sa isang bagay. At yun nga ay ang pagiging tatay niya. Nagpatuloy ang birthday celebration ni Mama at masasabi kong nawala na rin ang pagkailang sa pagitan namin ni Juancho. Para bang bumalik sa dati ang lahat, Papa Dudut. Naobserbahan ko na kahit matagal din siyang hindi pumunta sa bahay simula nang naghiwalay kami, ay hindi pa rin nawala ang pagiging malapit niya sa mga kapatid ko. At mas lalo na nga kina Mama at Papa. Pakiramdam ko ay mas naging close pa sila noong gabing yon, pero ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan ay ang walang tigil na pangaasar at pambubugaw sa akin ni Mama para sa ex kong si Juancho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero syempre, Papa Dudut, alam ko pa rin ang limitasyon ko. Hindi na kami ni Juancho at may boyfriend na ako at kahit na may pinagsamahan kami ay hindi naman magandang makihalubilo ako sa kanya na parang tulad pa rin ng dati. Kaya kahit panay tukso at pasaring ni Mama sa amin ay hindi ko na po sinasakyan. Doon ako nagpaalam sa kanila na matutulog na pero ang totoo ay makikipagtawagan ako kay Allen sa cellphone. Kinuwento ko kay Allen na pinapunta ni Mama si Juancho sa bahay namin pero nilinaw ko sa kanya na wala na akong nararamdaman sa ex ko dahil siya ang mahal ko. Kahit na hindi ko nakita ang reaksyon ng mukha ni Allen, alam kong nagulat siya base sa tono ng boses niya. At nasaktan ako dahil ayokong isipin niya na posible pa kaming magkabalikan ni Juancho. Sa huli naniwala at nagtiwala sa akin ang boyfriend ko. At nagpatuloy ang pag-uusap namin sa cellphone hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, inis na inis sa akin si Mama dahil hindi ko raw binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Nang tinanong ko kung bakit ay syempre raw magpapaalam sa akin si Juancho at ang anak nito dahil uuwi na sila. Humingi na lamang ako ng pasensya kay Mama at sinabi kong nakatulog na ako sa sobrang pagod. Lumipas pa nga ang mga araw, excited ako dahil malapit nang sumapit ang birthday ng boyfriend ko. Gusto ko siyang sorpresahin katulad ng ginawa niya sa akin noong birthday ko at gusto kong iparamdam kay Allen na mahal ko siya, na mahalaga siya sa akin. Pero nahihirapan akong mag-isip kung paano ko yon gagawin. Noon kasing kami pa ni Juancho palagi kaming nagse-celebrate kasama ang pamilya ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number at laking gulat ko nang sagutin ko yon, Papa Dudut.
Melissa, please. Teka lang, huwag mo muna ibaba. Mag-usap muna tayo. Nag-uusap na tayo, tsaka teka nga lang. Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nakainom lang, konti. Ginawa ko yun para magkalakas ako ng loob na tawagan ka tsaka kausapin ka. Teka, kanino mo muna hiningi ang number ko? Kanino pa ba? Eh di sa mama mo. Alam mo namang sanggang dikit kami nun eh. Si Mama talaga? Huwag ka nang magalit sa mama mo. Ginawa lang niya yun kasi para magkaroon tayo ng koneksyon ulit. Halata nga. Nung nandito ka, paniasar sa atin eh. Kaya ka ba umalis nun? Tapos nagkulong ka sa kwarto kasi naiinis ka sa pang-aasar niya sa atin? Medyo. Naiilang kasi ako. Tsaka bakit kailangan niya pang gawin yon? Eh alam naman niyang may boyfriend na ako. Baka kasi mas gusto pa rin ako ng mama mo kaysa dun sa boyfriend mo. Anong sinabi mo? Teka, huwag kang magagalit. Ha? Nakwento lang sa akin ni tita na magkaiba daw kami. Kumbaga, mas gusto nila ako para sa'yo. Hindi raw kasi mahilig pumunta dyan sa bahay niyo yung bagong boyfriend mo eh. Kaya hindi malapit mga magulang mo sa kanya. Pati na rin yung mga kapatid mo, hindi niya close. Hindi katulad ko. Sabi rin ng mama mo na miss niya na ako. Parang anak na raw kasi yung turing niya sa akin. Sandali, teka ha. Anong teka? Hindi lang ako makapaniwala na sinabi lahat yan ni Mama. Maniwala kasi hindi. Sinabi niya sa akin yun. Kahit tanungin mo pa siya. Hindi na. Ramdam ko rin naman na ayaw nila sa boyfriend ko, pero hindi sapat na dahilan yon para ipagpilitan nila tayo magkabalikan. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Wancho. Tsaka matagal na tayong tapos. Melissa, nung naghiwalay tayo, sabi mo mahal mo pa ako. Tapos ngayon hindi na? Parang unfair naman yata, ano? Paano naging unfair yun? Sige nga. Ang bilis naman mawala ng feelings mo sa akin. Ang tagal din natin, ha? Nag-live-in pa nga tayo, eh. Diba? Napapaisip tuloy ako kung minahal mo ba talaga ako o hindi. Minahal kita para sa kaalaman mo. Pero niloko mo ako. Naghanap ka ng ibang babae bukod sa akin tapos binuntis mo. At kahit masakit kasi mahal pa kita noong mga panahong yon, pinalaya na kita. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko naman sinusumbat. Nalulungkot lang ako. Bakit? Dahil may boyfriend na ako at masaya ako sa kanya? Tapos ikaw, niloko at iniwan ng babaeng kasama mong gumawa ng kalokohan sa akin, no? Tama ba? Ay, Melissa naman. Huwag mo naman ipamukha sa akin na kinarma na ako sa kasalanan ko sa'yo noon. At bakit hindi ko ipamumukha sa'yo ang kapal ng apag mong sabihin na mas gusto ka pa rin ng pamilya ko kaysa sa boyfriend ko? Kinumpara mo pa sarili mo sa kanya kaya lalo ako nabwisit sa'yo. Uy, kumalma ka lang. Pwede? Huwag mo ako sigawan. Sakit sa tenga eh. Hindi kita sinisigawan. Masyado kang ano dyan. Tsaka hindi ka ba nakakahalata na umiiwas ako sa'yo? Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa atin. Ayoko lang magkaroon pa ng koneksyon sa'yo. Si Mama lang naman yun ang aasar sa atin pero hindi naman ako nagpadala. Umiwas ako. Sana ganun din ginawa mo. Ano ko gagawin yun eh? Mahal pa rin kita. Ano? Huwag mo sabihin na bingi ka na. Ang sabi ko, mahal pa rin kita. Hindi naman ako tumigil na mahalin ka eh. Hindi raw tumigil na mahalin pero nagawa mo nga ako lokohin. Ang alam ko, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako napapatawad? Napatawad na kita. Pero sa mga sinasabi mo ngayon, parang gumagawa ka na naman ng bagong kasalanan sa akin. Makiramdam ka nga. Ayoko na sa'yo. Masaya na ako sa relasyon namin ng boyfriend ko. Mabuti pa wag na tayo mag-usap. Teka, Melissa, sandali lang. Sandali, huwag mo na ibaba. Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Huwag ka na magmakaawa kasi wala ka nang mapapala. Huwag mo na akong guluhin. Ang gawin mo, mag-focus ka dun sa anak mo. Papa Dudut, hindi ko lubos sa kalain na tatawagan ako ni Juancho ng nakainom. Hindi ko rin ine-expect ang mga bagay na sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon kundi awa na. Awa sa pagiging miserable niya na karma dahil sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang sincero siya sa pagtatapat niya sa akin ng feelings pero hindi na talaga papadudot. Ayoko na dahil tapos na kami.
Bukod doon ay may ibang lalaki na akong mahal na walang iba kundi si Allen. Alam ko na nasaktan ko si Juancho dahil sa mga sinabi ko. Pero naniniwala akong kailangan niyang marinig ang mga bagay na yon upang matauhan siya. Okay lang naman sa akin kung close pa rin siya sa pamilya ko. Ako lang naman ang ginawa niya ng masama, hindi ang mga kapatid ko at hindi rin ang mga magulang ko. Pero hanggang doon na lang ang lahat dahil natuto na ako. Sinaktan niya ako kaya ayoko na at kahit na masakit ang mga sinabi ko sa kanya. Alam kong nauunawaan ako ni Juancho. Simula noon ay hindi na siya tumawag sa akin. Hindi na rin siya bumisita sa bahay namin, bagay na pinagtaka ni Mama Papa Dudut. Nak, pansin ko hindi na dumadalaw dito si Juancho Bakit kaya? Hindi ko po alam, ma. Bakit hindi mo alam? Hindi na ba kayo nag-uusap? Hindi naman po talaga kami nag-uusap. Kayo lang naman yung may gusto na mag-usap kami. Baka lang naman kasi maisip niyong magbalikan. Hindi ko po yan naisip, lalo na may boyfriend ako. Sana naman irespeto niyo yun. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi po ako sumisigaw. Naiinis lang ako kasi parang ang manhid niyo. Alam ko naman na hindi kayo close kay Allen pero siya na po yung mahal ko at hindi na si Juancho. Hindi naman po yata tama na ipagpilitan niyo yung bagay na ayaw ko porque gusto niyo. Ay, pasensya ka na Melissa ha. Sa totoo lang, sinabi rin naman sa akin yan ng papa mo. Nakwento ko sa kanya na gustong-gusto ko talaga kayo ni Juancho na magkatuluyan. Kahit na may anak siya sa ibang babae, handa naman akong tanggapin yun. Basta magiging kayo sa huli. Pero pinaintindi sa akin ng papa mo na mali yun. Unfair sa'yo, tsaka napakamakasarili ko. Buti pa po si Papa naisip yun. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya. Hindi mo rin naman ako masisisi. Close kasi talaga ako kay Juancho kaysa kay Allen. Alam ko naman po yun pero sana mabigyan nyo ng pagkakataon si Allen na patunayan yung sarili niya sa inyo. Kung alam nyo lang kung gaano siya kabait na boyfriend sa akin, mas maiintindihan nyo kung bakit siya ang minahal ko at hindi na si Juancho. Alam ko naman yun. Siyempre, nanay mo ako Tsaka pansin ko lagi kang nakangiti at tsaka excited pagkausap mo si Allen sa cellphone. Parang bumalik ka sa pagkabata. Tsaka sabi mo nga, siya yung nandyan nung kailangan mo ng kaibigang masasandalan. Siguro, nanibago lang talaga kami ng papa mo at ng mga kapatid mo. Pero sila natanggap na nila. Ako lang yung hindi pa rin nakakausad sa inyo ni Juancho mula nung nagkahiwalay kayo. Ang totoo, sinabi sa akin ni Juancho na mahal niya pa ako. Talaga? Anong sagot mo? Ang sinabi ko, wala na ako nararamdaman sa kanya. Na matagal na kaming tapos at dapat mag-focus na lang siya sa anak niya. Tama rin naman. Hayaan mo, hindi ko na ulit kayo tutuksuhin sa isa't isa. Salamat po ma. Na-appreciate ko po yan. Basta anak, huwag ka lang magagalit sa mama ha. Hindi naman po ako galit sa inyo. Inis lang, pero wala na yun. Salamat po ulit. Teka po, si Allen tumatawag, sagutin ko lang. Sige, magluluto lang ako dun sa kusina para sa tanghalian natin. Sige po. Hello babe? Hi babe! Wait, greet muna kita ng happy birthday sa pinakagwapo kong boyfriend. Naku, nambola ka pa talaga Hindi ko yun bola. Sige, pero thank you sa greetings. So, punta ako dyan sa apartment mo? Hindi na babe, ako na lang pupunta dyan sa inyo ngayon. Ha? Sabi ko ako na lang pupunta dyan para makasama ko kayo ng family mo ngayong birthday ko. Napag-isip-isip ko na malungkot pala mag-isa. Lalo ngayon na nandyan ka na at ang pamilya mo na pwede ko namang makasama. Ano ba yan? Naiyak naman ako sa sinabi mo. Ha? Bakit naman? Basta, natutuwa lang ako sa'yo. Pero teka, sabihan ko sina mama at papa. Since wala nang oras magluto, magti-take out na lang ako ng pang-lunch natin. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang ay pumunta rito sa amin, okay? Sure ka? Pwede naman ako mag-ambag. Hindi na. Birthday mo, di ba? Ang mga may birthday hindi dapat pinag-aambag. Hintayin kita rito sa amin, ha?
Sigurado ako matutuwa sina mama at papa. Pati mga kapatid ko kasi gusto ka rin daw nila makabanding. Kahit hindi na sa mobile games, magpapaturo raw sila sa'yo mag-chess. Nakwento ko na magaling ka ron eh. Di ba nag-champion ka noon sa school nung sumali ka sa contest? Hala, tagal na nun. Pero sige, tingnan ko kung di pa ako kinalawang sa chess. Hindi pa yan. Tiwala ako sa'yo. So paano? See you later? Yeah, see you later. I love you, babe. I love you more, babe! Happy birthday ulit! Papadudot naging masaya at memorable ang simpleng birthday celebration ni Allen sa bahay kasama ang pamilya ko. Kumpara nung unang beses na pumunta siya sa amin ay mas naging kampante na siya noong araw na yon. Siyempre, dinaldal siya ng dinaldal ni Mama at ni Papa. At masaya ako dahil pansin kong nakakapagpalagayan nila ng loob ang boyfriend ko. Sa katunayan, nasabi sa akin ni Mama na mas gusto na niya si Allen kesa kay Juancho. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Mama sabay iling. Malaki ang pasalamat ko kay Allen nang dumating siya sa buhay ko. Ayoko na silang ipagkumpara ni Juancho, lalo na tapos na rin naman ang aming kwento. Basta masaya ako sa piling ng kasalukuyan kong nobyo. Sa kabilang banda naman ay wala akong ibang hiling kundi ang tulungan pa rin si Juancho ng may kapal upang makaya niyang itaguyod ang kanyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless po sa Barangay Love Stories. At number 1 po kayo sa aming puso. And more power. And God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa.